Isipin mo ito, linggong gabi, tapos 11:00 na. Nakaupo ka sa gilid ng kama mo at sobrang ubus na ubus ka. Yung tipong drained na drained ka talaga, di ba? Oh, drained! Kasi buong weekend kang nag-volunteer, nag-organize ng mga events, tapos nag-reply sa napakaraming group chats. Parang kung physical na pagod, tumakbo ka ng marathon eh. Pero sa totoo lang, pag tinanong mo yung sarili mo kung ano ba talaga yung na-achieve mo, Ayun. Ayun yung masaklap. Nung sinubukang mong isipin kung may totoong nabago, parang blanko. Parang tumakbo ka ng napakabilis sa isang treadmill, pawis na pawis ka, pero wala ka namang narating. at naramdaman mo na ba yung ganun? Kasi marami talaga ang nakaka-relate diyan. Sobra. Kaya, okay, himayin natin ito. Kasi ang daming nakakaramdam niyan. May eksaktong term matara dyan dun sa source material natin ngayon eh. Yung librong When the Church Stops Chasing Activity and Starts Living with Clarity na sinulat ni Chris R. Velasquez. Oo, nabasa ko yun. At yung term na ginamit niya, grabe, ang bigat. Ano nga ulit yun? Yung exhaustion from scattered faithfulness o pagkapagod mula sa kalat na katapatan. Diyan madalas nagsisimula yung problema natin eh. Kalat na katapatan, wow. Kasi iniisip natin na dahil marami tayong ginagawa, dahil laging puno yung schedule, ibig sabihin tapat tayo sa misyon natin. Tama. Pero ang totoo, baka nakakalat lang talaga yung atensyon natin sa daan-daang maliliit na bagay na hindi naman talaga natin dapat pinapasan in the first place. At yan ang sentro ng malalimang paghimay natin ngayon. Para sa inyong nakikinig, titignan natin kung paano ba tayo makakawala sa ilusyon na ito. Kasi maraming organisasyon, lalo na yung mga simbahan or non-profit groups, ang natrap sa ganitong cycle eh. Oo, laging busy, laging pagod. Kaya tutuklasin natin kung paano lilipat mula sa walang katapusang pagiging abala patungo sa malinaw at nakatuong misyon. Yung tinatawag nilang Missions Ministry Mapping. Pero bago tayo sumisid dun sa mga solusyon, tingnan muna natin yung sakit mismo. Bakit ba tayo na-o-obsess sa pagiging busy? Oo nga, bakit nga ba? Parang hindi ka tao pag hindi ka busy ngayon eh. Kasi nga, tinatawag ng libro yung kasalukuyang kultura natin bilang the age of motion. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan yung palaging pagiging abala, ginagawa siyang badge of honor. Oo, yung parang pag tinanong ka kamusta ka, ang sagot agad, heto super busy. Tapos parang proud pa tayo. Exactly. Kasi kung hindi ka stressed, kung hindi ka nagmamadali, parang may mali sa'yo. Parang tingin ng iba, hindi ka nagtatrabaho ng sapat. Grabe yung pressure na yon lalo na sa mga leader. Sobra. Sa konteksto ng mga organisasyon, nakakabaliw yan. Laging may bagong issue na dapat sagutin, may bagong trend na dapat sabayan. Ang takot ng marami ay kung hihinto tayo, mapapag-iwanan tayo. Kaso ang ganda ng point na na-raise dun sa materials natin, ang paggalaw hindi siya katumbas ng misyon. Hindi talaga. Magkaibang bagay yung motion at saka yung mission. Naalala ko nga yung kwento ni Martha sa Biblia. Sobrang pamilyar na kwento ito, di ba? Oo, yung sa Luke chapter 10. 'Di ba? Ayun, may mga bisita. Tapos si Martha, natural, nagluluto, nag-aayos ng mesa, sobrang busy sa kusina. At kung iisipin mo, hindi naman siya gumagawa ng masama eh. Gumagawa siya ng sandwiches para sa mga bisita. Mabuting gawain yun, kumbaga. Oo, pero nung pinansin niya na hindi siya tinutulungan ni Maria, sinabihan siya ni Jesus na nababalisa siya sa sobrang daming bagay. At dahil doon, nakalimutan niya yung pinaka-esensya kung bakit sila nandun. At iyon yung pinakamapanganib na klase ng distraction. Hindi yung distraction na halatang masama tulad ng pag-scroll sa social media buong araw, kundi yung distraction na nakabalat kayo bilang mabuting gawain. Wow, nakabalat kayo bilang mabuting gawain. Oo, kasi pwede kang patuloy na gumawa ng mabuti sa isang ministry, pero hindi na ito yung tamang bagay para sa oras na iyon. Dito papasok yung kailangan nating kasanayan, yung discernment o pagkilatis. Wait, kapag sinabi nating pagkilates, parang
Parang ang simple lang pakinggan eh. Parang pipiliin ko yung tama kesa sa mali. Yun ang akala ng marami. Kasi paano kung parehong mukhang tama yung pagpipilian? Halimbawa, sa opisina o sa isang volunteer group, may dalawang urgent na proyekto. Paano ko malalaman kung alin yung sadyang urgent at alin yung maingay lang? Nakikita mo, dyan madalas nagkakamali. Yung pagpili sa tama at mali, madali yon. Pero ang totoong discernment, isa itong espiritual na disiplina para makita kung ano ang ginagawa ng Diyos at tanggihan yung tinatawag nilang human urgency. Human urgency. Yung pagmamadali ng tao. Oo, yung urgency na gawa-gawa lang natin. Nakabatay madalas sa takot yan. Parang, paano kung may magalit kapag hindi natin ito ginawa? Oo. O kaya minsan sa ego din eh. Yung kailangan nating gawin ito para makita nilang active tayo sa social media. Mismo, kung walang discernment, ang mga desisyon ninyo ay ibibase nyo lang sa kung sino yung pinakamaingay magreklamo. Ano ang resulta? Mabu-burn out ang mga volunteers mo. Kasi naglilingkod sila bilang obligasyon, hindi bilang calling. Tama. Nagtratrabaho sila para lang pumatay ng sunog, hindi para magtayo ng bahay. Magiging maingay yung organisasyon pero walang totoong direksyon. Gusto ko yung term na human urgency. Kasi kung isipin natin, parang sa kumpanya yan eh. Kapag tinurong mong urgent ang lahat ng emails mo, ibig sabihin wala talagang urgent. Wala ng priority. Kasi lahat nangunguna. Oo, kapag lahat mahalaga, walang mahalaga. Kaya, para maayos yan, may lumalabas na rule dun sa source natin. Ang sabi niya, theology before strategy. Napakahalagang prinsipyo na yan. Pero teka, uunahan na kita Kung uunahin ko yung teolohiya o yung paniniwala ko bago ako gumawa ng strategy, hindi ba parang excuse lang yan para maging tamad sa pagpaplano? Panong tamad? Parang sasabihin ko na lang, bahala na ang Diyos, siya na ang bahala sa budget natin, wala kaming plan, di ba? Maraming nag-iisip ng ganyan, na parang yung teolohiya at pagpaplano magkaaway sila. Pero sa totoo lang, ang theology before strategy ay ang pundasyon ng pinakamatibay na plano. Paano nangyari yun? Kasi kung strategy yung uunahin mo, na madalas nga nating ginagawa, nagsisimula tayo sa pragmatismo. Gagawa tayo ng plano based sa kung ano ang uso o kung ano ang mabilis makahatak ng tao. Tapos sa dulo, saka na lang tayo magdadasal para hingin ang basbas ng Diyos. Ay, oo nga no, parang afterthought na lang yung panalangin. Oo. Pero kung theology ang mauna, naniniwala ka na ang misyon ay hindi iniimbento ng simbahan o ng grupo mo. Tinatanggap ito. Yung Missio Dei, ang misyon ng Diyos. So, hindi mo iniimbento yung misyon. Parang ganito ba, yun? Isipin mong pumasok ka sa isang malaking construction site. Okay. Kung strategy lang yung uunahin mo, papasok ka dun, kukuha ka ng martilyo, tapos magsisimula kang magpukpok ng padel kahit saan mo gusto. Tapos magmamalaki ka na busy ka. Nakakagulo ka pa dun sa site nun. Di ba? Pero kung theology before strategy, papasok ka sa site, hahanapin mo yung foreman, tapos itatanong mo, saan ba ako kailangan? Kikilos ka based dun sa blueprint na nandun na. Sakto yung analogy mo. Yan mismo ang konsepto doon. Ang Diyos ang unang kumikilos at nagsasalita. Hindi mo kailangang mag-imbento ng misyon para maging relevant. Hahanapin mo lang kung saan na siya nagtatrabaho, tapos sasabay ka. At dito na papasok yung missions ministry mapping. Nung una ko itong marinig, inisip ko literal na mapa lang, parang Google Maps, ganon. May aspeto na literal, pero mas malalim pa doon. Sa source natin, may magandang ilustrasyon dyan eh. Isang imahe ng mundo na may mga pin. Oo, tapos may mapa na may mga labels, di ba? Tama, may labels gaya ng evangelism, discipleship, church planting, tsaka community outreach. Tapos may kasama pang tablet para sa mission data at notebook para sa mission priorities. So hindi lang siya drawing sa whiteboard. Hindi. Ang mapping ay isang seryosong audit ng realidad. Tinitingnan ninyo yung budget, kalendaryo, at kung nasaan nung mga tao ninyo. Tapos itatanong nyo, tutugma ba ito sa totoong pangangailangan sa labas ng pinto natin? So pakikinig talaga siya sa kung saan ka inilagay ng Diyos. Oo. Tinawag nga itong isang pastoral na gawain ng author eh.
isang akto ng pagmamahal. Kasi ang malinaw na misyon, proprotektahan ito ang mga tao mo mula sa burnout. Teka lang, dito na magiging sobrang interesante yung usapan. Kasi may mga magsasabi siguro na ang mapping o ang paggamit ng data na ganyan masyadong corporate o walang kaluluwa sa isang espiritual na gawain. Tama ba? Magandang point yan. Kasi naiisip ng iba, ibinababa natin ang ebanghelyo sa isang spreadsheet. Oo. Parang kinukulong natin yung Holy Spirit sa loob ng Excel file. Hindi ba dapat kung saan ka dali ng inspirasyon, doon ka pupunta? Madalas nga nating i-romanticize yung spiritual na gawain na parang palaging spontaneous, pero ang pagmamapa ay hindi parang kontrolin ng espiritu, kundi para makipagtulungan dito. Paano yon? Nakikipagtulungan. Tingnan natin si Apostol Pablo sa Acts chapter 16. Hindi naman siya naglalakad ng nakapikit, di ba? May heograpiya yung plano niya. Pero papunta sana siya sa isang rehiyon sa Asia, tapos hinarang sila ng spirito. So may plano sila pero naging flexible sila. Oo, kaya pumunta sila sa Macedonia. Ang aral doon, hindi lahat ng bukas na pinto ay galing sa Diyos. Ang mapping ay pagsasanay ng katapatan, hindi ito pag-tame o pagkontrol sa Holy Spirit. Nakikita mo kung nasaan ka para pag nagsalita yung spirito, madali kang maka-adjust. Mismo. Ngayon, kapag nakita mo na yung katotohanan ng kapasidad mo dahil sa map na ito, dun papasok yung pinakamahirap na parte ng discernment eh. Yung pagtigil sa mga bagay na hindi na effective. Yung pag-cut, dyan marami ang hirap. Oo. Kung titingnan natin, parang pagpuprune nito ng isang halaman, di ba? Kailangan mong putulin yung ilang sanga, kahit mukhang okay pa, para mas mamunga yung buong puno. Pero, bakit sobrang hirap para sa mga leader na aminin na hindi na gumagana yung isang paboritong tradisyon? Kasi kadalasan, itinatago nila yung mga patay na programa dahil sa emosyonal na attachment. O kaya dahil yun na yung kasaysayan nila. Nakaka-attach naman talaga. Parang, dito tayo nagsimula eh. Oo. Pero kahit si Jesus, hindi niya pinagaling ang lahat ng tao. Hindi siya nanatili sa lahat ng bayan. May oras na kailangan niyang umalis para sa ibang bayan. Ang pagbitiw o yung pag-release sa isang programa, hindi yun pagtataksil. Isa itong katapatan o fidelity sa mission mo ngayon. Hindi siya pag-amin ng pagkatalo. Hindi. Pero para makita mo yung katotohanan, kailangan mong iwaksi yung dalawang kalaban dito, yung embarrassment tsaka yung denial. Paano nag-ooperate yung embarrassment dito? Kasi parang ang weird na mahihiya ka sa sarili mong programa. Ang embarrassment ay yung pagmamaliit mo sa tunay na tagumpay dahil lang hindi siya sikat. Halimbawa, may programa kayo na 5 lang ang umattend pero yung 5 na yon nagbabago talaga yung buhay. Malalim yung impact, kumbaga. Oh, pero nahihiya ang mga leader kasi hindi siya pwedeng i-post sa social media para makuha ng maraming likes. Kaya baka itigil nila yung magandang programang iyon para lang maghanap ng mas mukhang grandioso. Papatayhin yung totoong gumagana kasi hindi Instagrammable. Wow. Yung denial, paano naman yun? Ang denial naman, eto yung pinapalaki mo yung mga bagay na hindi naman na talaga gumagana. Halimbawa, may taon ng event kayo, gumagastos kayo ng malaki, libo-libo umattend, pero after the event, walang nagbago sa community, walang discipleship na nangyari. Pero itutuloy pa rin next year kasi tradisyon na. Oo, in denial sila na patay na yung programa. Ang bigat nun. Kaya pala dapat din natin baguhin yung paraan natin ng pagsukat eh. Yung redeeming measurement na nabanggit doon sa source natin. Tumpak, kasi hindi naman masama ang metrics. Kailangan natin ng numbers. Ang problema, wag mo siyang gagawing idolo. So hindi lang pwedeng itanong na gaano karami ang dumalo? Hindi, dapat itanong mo rin, nahubog ba yung mga taong dumalo? O kaya, imbes na itanong lang na magkano ang naibigay natin, itanong mo ang pagkabukas palad bang ito ay nagiging discipleship. Nabanggit nga doon sa libro yung tungkol sa short-term mission. Sobrang tumama sa akin to. Yung pupunta kayo ng 1 linggo sa probinsya, mamimigay ng relief goods, tapos uuwi na. Oo, ano yung totoong effect nun, di ba? Ayun nga yung tanong niya, ang ginagawa ba natin ay nagdudulot ng discipleship o ng dependency?
Baka umaasa na lang sila palagi sa tunong pagkatapos natin umalis. Nakakabukas ng isip yan. Minsan, nakakapinsala pa yung akala nating pagtutulong kasi mali ang sukatan natin ng success. Ngayon, alam na natin kung ano yung dapat putulin at kung paano susukatin ng tagumpay. Paano naman natin ito isasabuhay? Kasi the map is not the destination, di ba? Totoo yan. Mula sa papel, kailangan nitong mapunta sa tunay na buhay. From insight, dapat maging obedience. Kasi yung mapa pala natin, parang blueprint, maganda siyang tingnan, pero hindi ka makakatira sa loob ng blueprint. Kailangan mo itong itayo. Oo, may point na hindi na pag-intindi ang layunin natin, kundi pagsunod na talaga. Pero paano natin matitiyak na ang paggawa ng map na ito, hindi lang siya magiging isa na namang dagdag na activity na lalong makakapagod sa lahat? Binabalaan nga tayo mismo ng libro The Map is Not the End. Nagbibigay lang ito ng direksyon. Ang pagkabuhay niyan ay nakasalay sa prinsipyo na begin where you are. Magsimula ka kung nasaan ka. Magsimula kung nasaan ka. Hindi ba parang pag-amin yon ng limitasyon? Parang sinasabi nating, wala tayong budget, pagtiyagaan na lang muna natin. Hindi siya pag-amin ng pagkatalo. Isa siyang theological na paniniwala. Tingnan mo si Moises. Tinawag siya sa isang nasusunog na palumpong sa disyerto. Hindi siya nasa palasyo. O nga no. Yung mga disipulo ni Jesus, tinawag sila habang amoy isda pa sila at nag-aayos ng lambat. Magsimula ka gamit ang kung anong meron ka ngayon. Doon nag-aalay ng pera mo, oras mo, at mismong buhay mo sa mapa. At hindi mo ito pwedeng gawing mag-isa, di ba? Kailangan natin ng shared discernment. Napakahalaga niyan. Kailangan ng mga leader na magsama-sama para pakinggan hindi lang ang isa't isa, kundi ang espiritu na may malinaw na pananagutan o accountability. Gaya nung sa Acts chapter 15, kailangan may mag-audit sa'yo para hindi ka matrap sa sarili mong echo chamber. Tama. At doon natin mabubuo yung legacy o pamana. Hindi siya nabubuo sa ingay ng palaging pagiging busy. Nabubuo ito kapag natutunan ninyong sumabay sa ritmo ng layunin ng Diyos, sa mga tao ng Diyos at sa lugar ng Diyos. So, hindi totoo yung bigger always means better. Hindi talaga. Focus and clarity ang mahalaga. Grabe, ang dami nating nahimay ngayon. Para sa inyo na nakikinig, i-summarize natin. Ang pagiging abala ay hindi katumbas ng tagumpay, kailangan natin ng malalim na pagkilatis, ang tapang na magsabi ng hindi sa mga bagay na wala namang kinalaman sa misyon, at yung paninindigan na ang totoong misyon ay nagsisimula sa pakikinig, hindi sa pag-imbento. At bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan itong kaisipan na ito sa mga tagapakinig natin. Hango ito sa tanong ng ating source material pero ilapat natin sa personal ninyong buhay. Paano kung ang humahad lang sa hinaharap mo ay hindi ang kakulangan ng oportunidad, kundi ang kakulangan mo ng discernment? Wow! Isipin mo, kung may mag-audit ng kalendaryo at bank account mo ngayon mismo, ano kayang misyon ang iisipin nilang binubuo mo base sa mga ginagastos at inuubusan mo ng oras? At higit sa lahat, tutugma ba ito sa totoong pinaniniwalaan mo? Boom! Yan ang tanong na magpapaisip sa akin ngayong gabi. At sala sa inyo rin, baka oras na para magising mula sa pagkapagod sa mga kalat na katapatan natin. Imbitado namin kayo na patuloy na mag-usisa, suriin ang mga materyales at impormasyong nakapaligid sa inyo. Hanapin ninyo yung totoong clarity. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang usapan na ito. Hanggang sa muli!